Ating simulan ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama sina Joel Malasakit Mangorospe at Darlene Olanyo. Kasama ang buong puwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, December 12, 2023. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating po mga headlines, all price rollback kasado na ngayong araw. Singil sa kuryente ng Meralco, bababa ngayong buwan. Piston muling magpapatupad ng tigil pasada sa Huwebes at Biyernes. 5.768 trillion pesos na 2024 national budget na ratipikahan na sa Kongreso. Gobyerno gumagawa na ng national strategy upang matigil ang paulit-ulit na harassment ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Pilipinas muling naghain ng diplomatic protest laban sa China matapos ang panibagong insidente ng pangharas sa West Philippine Sea. Sa ating Metro News Holiday Gift Packs, ipamamahagi na ng San Juan City LGU sa kanilang mga residente simula ngayong araw. Provincial News, 6,000 pulis ipapakalat sa iba't ibang lugar sa Region 7 sa pagsisimula ng simbang gabi. International News, Australia, planong hatiin ang migrant intake at higpitan ang mga patakaran sa student visa. Sa ating sports alert, anak ni NBA superstar LeBron James na si Bronny James, balik court na para sa kanyang collegiate basketball debut matapos ma-cardiac arrest noong Hulyo. Sa atin namang showbiz balita, Derek Ramsey, ibinunyag na nakuna ng asawang si Ellen Adarna sa una sana nilang anak. At sa ating balitang kakaiba, isang bar sa Japan pinipilahan dahil sa malulutong na sampal. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6:41 ng umaga, kami po inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At sa pangalan po ni Mr. Malasakit Man Joel Gorospe, Jackie Magistrado Rubio. At sa detalye po ng mga balita. Epektibo na kaninang alas 6 ng umaga ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, bumaba ng 1 peso and 60 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang 1 peso and 85 centavos naman ang tapyas presyo sa diesel. Bumaba rin ng 1 peso and 45 centavos ang presyo ng kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, posibleng bumaba pa ang presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo dahil sa pagbaba ng demand sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. 774 Balita Ngayon. Magpapatupad ng bawas singil sa kuryente ang Meralco ngayong Desyembre. Ayon sa Meralco, ito ay bunsod ng pagbaba ng kuryente sa wholesale electricity spot market. Dahil dito, mababawasan ng 80 centavos kada kilowatt hour ang bill ng mga customer ng Meralco. Katumbas ito ng 159 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan, 398 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt hour kada buwan. 774 Balita Ngayon. Aprobado na ng BICAM panel ng Kamara at Senado ang panukalang 5.768 trillion pesos 2024 national budget. Inabot lamang ng ilang minuto ang ikalawang pulong ng BICAM, makaraang katigan na lamang ng mga miyembro ng panel ang napagkasunduan ni Senate Finance Committee Chairman Sonny Angara at House Appropriations Committee Chairman Elizalde Co. Agad ding niratipikahan sa sesyon ng Kamara at Senado ang BICAM report at upang maisumiti na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Tiniyak naman ni Angara na tinanggal na nila sa panukalang 2024 national budget ang mga inilaang confidential fund sa civilian agencies. 774 Balita Ngayon. Muling magkakasa ang Transport Group na piston ng Tigil Pasada sa Huwebes, December 14 at Biyernes, December 15. Ayon sa piston, maliban sa Metro Manila, lalahok din ang mga tsuper sa Southern Tagalog at Central Luzon. Giniti Piston President Modi Floranda na hanggat hindi pa binabasura ang modernization program at consolidation deadline na December 31, hindi sila titigil sa pagsasagawa ng kilos protesta. Noon lamang Nobyembre nang magsagawa rin ng piston ng 3 araw na tigil pasada bilang pagprotesta sa naturang programa ng pamahalaan. 774 Balita Ngayon. Nag-aina ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China kaugnay sa panibagong pangaharas ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng humanitarian at resupply mission sa West Philippine Sea. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Teresita Daza, alas 12 ng tanghali noong linggo ng iparating sa China government ang panibagong diplomatic protest sa pamamagitan ng tawag. Ipinatawag naman kahapon ng DFA si Chinese Ambassador Wang Shilian upang pagpaliwanagin sa insidente. Naniniwala ang DFA na ang mga hakbang na ito ng China Coast Guard ay malinaw na paglabag sa international law. 774 Balita Ngayon. Inamin ng Department of Foreign Affairs na hindi basta-basta maaaring ideklarang persona non grata si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Shilian. Ayon kay DFA Assistant Secretary Maria Teresa Daza, kapag nasa pwesto na ang isang ambassador, ibig sabihin tinanggap siya ng accrediting host government. Paliwanag pa ni Daza, maaari lamang itong maging subject ng persona non grata kung may ginawa o sinabi ito na hindi maganda laban sa bansa. Sa usapin naman ng sunod-sunod na insidente ng pangaharas ng China Coast Guard sa West Philippine Sea, sinabi ni Daza na seryosong pinag-aaralan nila kung may merito bang ideklarang persona non grata si Wang. Una nang nangako ang ambassador ng Pilipinas ng ambassador ng China sa Pilipinas na gagawin nito ang lahat ng makakaya para mapalakas ang relasyon ng Pilipinas at ng China. When an ambassador assumes he is accepted and by the accrediting host government, if you do something or say something that is unwelcome, then you can be subject to what they call persona non grata. But with this case, I think it's something that will have to be seriously considered, whether the incidents or the series of incidents merit having him be a persona non grata. But I would also like to add this. An ambassador is supposed to build bridges, is supposed to enhance relation and not strain relation. So we are calling that he assumes that he will try to do his best to actually enhance relations between the two countries, just as we expect our ambassadors posted abroad to do the same. Yan po ang tinig ni DFA Assistant Secretary Maria Teresita Daza. 774 Balita Ngayon. Gumagawa na ngayon ng hakbang ang pamahalaan o ng national strategy ang pamahalaan sa pag-asang matatapos na ang pangaharas ng China Coast Guard at militia vessel sa bahagi ng territorial waters ng Pilipinas. Ayon kay National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, inihahanda nila ito at irerekomenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nito, inihayag ni Malaya na isang deep concern kay Pangulong Marcos ang pinakahuling insidente ng harassment ng China Coast Guard at Chinese militia vessels na naganap nitong weekend sa Ayungin Shoal at Baho de Masinloc. Serious escalation anya ang nilikha ng insidente na maliban sa pambobomba ng water cannon ay nasira pa ang isang barko ng BFAR matapos na ito'y banggain. The National Task Force West Philippine Sea has prepared a new national strategy on the West Philippine Sea, and we have made some adjustments given the recent developments, and we hope to be able to present this to the President very soon. So if the question is, will there be adjustments in our movements? Yes, as soon as the President approves the national strategy. Because the President himself is concerned. In his recent statement yesterday, he has expressed his
deep concern and his commitment to these missions that we are undertaking. So in consonance with this policy direction, the national strategy has been prepared for the NTFWPS for his appreciation. Yan po ang pahayag ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya. 774 Balita Ngayon. Maring itinanggi ng National Security Council na may partisipasyon ng Estados Unidos sa naging resupply mission ng Pilipinas sa tropa ng pamahalaan na nasa BRP Sierra Madre. Sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, walang basihan ang claim ng China na ginagatungan umano ng US ang provocation ng Pilipinas. Ani Malaya, ang misyon sa Bajo de Masinloc at Ayungin Shoal ay solong lakad ng Pilipinas gamit ang Philippine vessels at Philippine troop. Kasunod nito, hinimok ni Malaya ang China na maging maingat sa paglalabas ng mga pahayag na walang basihan o ebidensya. 774 Balita Ngayon. Napansin mismo ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mas maraming puwersa ng Chinese Coast Guard at Chinese militia vessels. Ito ay kasunod ng pinakabagong rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong weekend. Ayon kay Browner, nasa mahigit 40 barko ng CCG kasama na ang mga militia vessels ang kanilang namataan sa lugar. Bukod pa ito sa mahigit 100 pang mga barko at militia vessels na naka-standby dahil nalaman ng China na nagsasagawa ang Pilipinas ng Christmas convoy patungo sa West Philippine Sea. 774 Balita Ngayon. Aabot sa mahigit 1.2 bilyong piso na pondo ng Office of the Vice President ang ginamit sa pamahagi ng tulong sa mahigit 100,000 na mga Filipino. Ayon kay Vice President Sara Duterte, ang pondo ay ginamit ng kanyang tanggapan sa pagbibigay ng medical assistance sa mga nangangailangan. Nagkaloob din anya ng 130 o 130.3 million pesos na burial assistance ng OVP para sa mahigit na 22,000 pamilya. Sinabi ni VP Sara na mas maraming Filipino ang natutulungan ng OVP sa pamagitan ng kanilang satellite offices sa Bacolod, Cebu, Dagupan, Davao, Tacloban, Surigao, Zamboanga, Isabela, Bangsamoro at Bicol Region. 774 Balita Ngayon. 6:50 na po na umaga, tanggap naman tayo na report mula sa ating 774 News Team. 774 News Report. News Report. Mga paglabag ng China Coast Guard dapat na mailantad sa buong mundo kasabay ng pagdiriwang ng anibersaryo ng Universal Declaration of Human Rights. Detalye po ay ihatid ni Rhea Mamogaysu. Naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na dapat ipakita at ipaalam sa buong mundo kasabay ng pagdiriwang ng 75th anniversary ng Universal Declaration of Human Rights ang maraming paglabag na ginawa ng China Coast Guard na nagdulot ng panganib sa buhay ng mga tao. Sa press briefing sa Malacanang, iginiit ni AFP spokesman Colonel Medel Aguilar na tahasang binaliwala ng China Coast Guard ang maritime safety kasabay ng pahayag na mali at unprofessional behavior ang ginawa sa karagatan. Ayon kay Aguilar, sinadyang bombahin ng tubig ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas para pigilan at isabotahe ang resupply mission. Gate ni Aguilar, kinakailangang managot ang China Coast Guard sa mga pinsalang idinulot sa mga barko ng Pilipinas ng kanilang mapangahas na aksyon sa West Philippine Sea. Dagdag pa ng opisyal, wala ni katiting na karapatan ng China Coast Guard at kanilang maritime militia na makialam sa routine at mga lehitimong operasyon ng AFP. Pahayag pa ng opisyal na ang presensya ng China Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ay nagsisilbing banta sa kapayapaan at katatagan sa West Philippine Sea. Ito, Rhea Mamogaysu ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Rhea Mamogaysu. 774 News Report. News Report. Samantala, ilang senador suportado ang pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na pauwi na ng China ang Chinese Ambassador to the Philippines na si Huang Xilian. Conde Batak sa report.
Kumbinsido ang ilang mga senador sa apela ni Senate President Juan Miguel Zubiri na panahon na para pabalikin na ng Beijing si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian. Kasunod na ito ng panibagong insidente ng karahasan na ginawa ng China Coast Guard na pambobomba ng tubig sa ating Philippine Coast Guard na nasa gitna ng resupply mission at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nagsasagawa naman ng humanitarian mission sa ating mga mangingisda. Git dito ni Senator J.V. Ejercito, dapat nang pabalikin ng China si Wang dahil mistulang hostile o kalaban ng Chinese ambassador. Sa halip-an niya na magsilbing diplomatic line para humupa ang tensyon, ay mistulang ang Chinese ambassador pa ang nagpapalala ng sitwasyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Suportado rin ni Senator Nancy Binay ang posisyon ni Zubiri kay Wang dahil batid naman na tila namumuro na rin ang Chinese ambassador sa bansa. Hirit ni Binay sa China na magpadala ng isang ambassador na maayos at mas madaling kausap hinggil sa mga issue sa West Philippine Sea. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Bata. 774 News Report. News Report. Chinese cargo ships at militia boats pinakakasuhan ng isang kongresista sa mga korte sa Pilipinas. Detalye po ihahatid ni Grace Mariano. Iginiit ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na kailangan ng sampahan sa mga korte ng Pilipinas ng mga kasong kriminal at sibil ang mga may-ari ng mga Chinese cargo vessels na sumagasa sa bangka ng mga Pilipinong mangingisda. Kasama ding pinapakasuhan ni Chua ang Chinese fishing vessel at militia vessels na sangkot sa harassment at swarming sa West Philippine Sea. Sabi ni Chua, dapat idamay na rin sa mga kakasuhan ng mga sangkot sa harassment sa mga resupply missions ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Philippine Coast Guard, Philippine Navy at ng atin ito Christmas Convoy. Para kay Chua, hindi na sapat ang mga simpleng diplomatic protest dahil isinasayangsan tabi at pinagwawalang bahala lang ang mga iyan ng Chinese government. Binanggit naman ni Chua na ang mga insidenteng nangyari sa labas ng West Philippine Sea at mga paglabag sa UN Convention on the Law of the Sea ay maaaring idulog sa International Tribunal on the Law of the Sea, gayon din sa International Maritime Organization na isang specialized agency ng United Nations at pwede rin sa mga international shipping bodies. Grace Mariano ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 News Report. News Report. Apela ng Smartmatic sa Korte Suprema laban sa disqualification ng COMELEC, kinontra ng isang election watchdog. Narito po ang detalye buhat kay Gina Mapi. Diniwala ang isang election watchdog na patas lamang ang desisyon ng Commission on Elections sa pagdiskwalipika sa automated election service provider na Smartmatic. Ang pahayag ng kontradaya isang election watchdog ay tugon sa inihaing petisyon ng Smartmatic sa kataas-taasang korte na humihingi ng Temporary Restraining Order o TRO upang mapigilan ang desisyon ng COMELEC. Ayon sa kontradaya, desperadong hakbang na lamang ng Smartmatic ang pagpapasaklolo sa mataas na hukuman. Naniniwala ang naturang grupo na maraming nagawang paglabag sa election process ang Smartmatic. Kinakailangan nga nila na magsama-sama ang lahat ng election watchdog na tutulan ng apela ng Smartmatic sa kataas-taasang hukuman. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 News Report. News Report. 6:56 na po ng umaga. Ang oras ay hatid ng GSIS, Government Service Insurance System. Abot kamay ang ginhawa sa tulong ng GSIS Multipurpose Loan Flex o MPL Flex. Pwede na makapag-loan ng hanggang 5 milyong piso. 6% lang ang interes at hanggang 15 years ang paying period. Kahit isang buwan ka pa lang sa serbisyo, pwede nang mag-apply. Gamitin lang ang GSIS Touch App para mag-apply. For more details, visit www.gsis.gov.ph. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At sa pangalan po ni Mr. Malasakitman Joel Gorospe, Joaquin Magistrado Rubio. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News.
Sa ating Metro News, sisimula na ngayong araw ng San Juan City Government ang pamamahagi ng pamaskong handog para sa kanilang mga residente. Layo nitong maipadama sa mga residente ang diwa ng Kapaskuhan. Naglalaman ng gift packs ng bigas, noodles, spaghetti sauce at mga dilata. Paalala ng San Juan City LGU, dapat sundin ang schedule na nakasaad sa ibibigay nilang ticket sa pagtanggap ng holiday gift pack. Metro News. Metro News. Patuloy na nananawagan ng Quezon City Government sa mga residente ng lungsod na samantalahin ang discount sa pagbabayad ng real property tax o amilyara. Ayon sa Quezon City LGU, mananatili pa rin ang 20% discount kung ang 2024 real property tax ay mababayaran ng buo hanggang December 31, 2023. Pairali naman ng 10% discount kung ang full payment ng amilyar ay gagawin mula January 1 hanggang March 31, 2024. Habang wala namang magiging diskwento kung ang pagbabayad ay gagawing hulugan o quarterly installment. Balitang from the. Sa atin naman provincial news, 6,000 pulis ipapakalat sa iba't ibang lugar sa Region 7 sa pagsisimula ng Simbang Gabi. Detalye po ihahatid ni Jonah Bakiran. 6,000 mga pulis ang ipapakalat sa iba't ibang lugar sa Region 7 sa pagsisimula ng Simbang Gabi sa December 16 para matiyak ang seguridad sa lugar. Ayon sa Police Regional Office Central Visayas, PRO 7, idideploy ang mga pulis para sa Simbang Gabi at karamihan sa mga ito ay itatalaga sa mga terminal, malls at tourist destinations. Sinabi naman ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ng PRO 7, na ang bilang ng mga personnel na ide-deploy ay dinetermina base na rin sa crime statistic noong nakaraang taon sa nasabing lugar. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Balita sa labas ng bansa. Australia planong hatiin ang migrant intake at higpitan ang mga patakaran sa student visa. Detalye ihahatid ni Rose May Miranda. Inihayag ng Australia na higpitan na nila ang mga patakaran sa pagkuha ng visa para sa mga international students at low-skilled workers na maaaring magbawa sa kalahati ng migrant intake nito sa susunod na 2 taon, habang sinusuri na rin ng gobyerno nito na baguhin ang sinabi nitong sirang migration system. Sa ilalim ng mga bagong patakaran, ang international students ay kailangang makakuha ng mas mataas na rating sa English test at magkakaroon ng higit pang pagsisiyasat sa pangalawang visa application ng isang mag-aaral na magpapahaba sa kanilang pananatili sa naturang bansa. Ayon kay Home Affairs Minister Claire O'Neill, sa naturang estratehiya ay may babalik sa normal ang bilang ng migration sa Australia. Ang targeted reforms anya ng kanilang gobyerno ay nagtatala na ngayon ng pagbaba sa net overseas migration at higit pang mag-aambag sa inaasahang pagbaba nito sa kanilang bansa. Inilabas ang naturang mga pagbabago sa pagkuha ng visa matapos na inaasahang umakyat sa 510,000 ang net immigration para sa mga taong 2022 hanggang 2023 na karamihan ay mga international students. Ako po si Rose May Miranda ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Sports Alert! Para naman sa ating sports alert, anak ni NBA superstar LeBron James si Bronny James balik court na para sa kanyang collegiate basketball debut matapos ma-cardiac arrest noong Hulyo. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mika. Natuloy na ang collegiate basketball debut para sa USC Trojan ni Bronny James na anak ni NBA superstar LeBron James makalipas ang 5 buwan matapos niyang makaranas ng cardiac arrest habang nag-eensayo. Naglaro si James Jr. sa first half sa overtime game ng University of Southern California kontra Long Beach State na nagtapos sa score na 84-79. Sa 16 na minutong paglalaro ni James Jr. nakapagtala siya ng 4 points, 3 rebounds, 2 assists, 2 steals at 1 block. Binigyan si Bronny James Jr. ng medical approval na makabalik sa paglalaro nitong Nobyembre at nagbalik ensayo kasama ang kanyang USC teammates.
Sa iba pang sports alert, nananatiling unbeaten ang Magnolia Hotshots para sa PBA Commissioner's Cup matapos talunin ng San Miguel Beermen sa kanilang laban sa PhilSports Arena nitong linggo. Nagtapos ang laban sa score na 94-90 na nakapagbigay daan din sa Hotshots upang masecure ang kanilang pwesto para sa quarterfinals ng liga. Pinangunahan ni Tyler Bay ang Hotshots na nakapagtala ng 31 points at 21 rebounds. Merong 7-0 win-loss record ng Magnolia Hotshots at nananatiling nag-iisang kuponan sa liga na wala pang talo hanggang ngayon. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Showbiz Balita. Alamin natin ang latest sa mundo ng mga marites, ihahatid sa atin ng Beshi ng Bayan, Kenny Acosta. It's a blessed Tuesday morning mga Beshi. Narito na ang mga latest, chika sa mundo ng mga marites. Mga Beshi, ibinunyag ni Derek Ramsey na nagdalang tao ang kanyang asawa na si Ellen Adarna, ngunit sa kasawiang palad ay nakunan ito. Pagbabahagi ng 47-year-old actor sa Grand Media Conference para sa kanyang MMFF 2023 entry na kampon, nasa Spain sila nang malamang nagdadalang tao ang 35-year-old na asawa matapos itong mag-take ng pregnancy test dahil sa delayed ito at lumabas nga na positibong resulta. Gayunman, nang pauwi na sila rito sa Pilipinas ay nag-spotting si Ellen at nawala ang una sana nilang baby na may ilang linggo na noon sa sinapupunan nito. Nakakalungkot, ngunit ayon kay Derek, ang mas mahalaga ay nasa mabuti ng kalagayan ng asawa at maaari pa naman anya itong muling magbuntis at ngayon nga ay focus sila sa pagsubok muli na magkaroon ng unang supling. Mayroon na isang anak si Derek Ramsey, ang 21-year-old na si Austin, mula sa unang asawa nito na si Christine Jolie, habang si Ellen Adarna naman ay may anak na rin mula sa dating partner na si John Lloyd Cruz, ang 5-year-old na si Elias Modesto. Samantala, maring pinabulaanan ng aktresa si Sara Labati ang mga kumakalat na ulat na may mga sinabi siyang hindi magaganda laban sa mga magulang ng kanyang asawa na si Richard Gutierrez. Nabatid na mayroon nga ngayong mga kumakalat sa social media na nakalagay sa mga quote card na umano'y ulat kung saan sinabi umano'y ni Sara na na-brainwash ang kanyang asawa na si Richard kaya nagbago ito. Pinabulaanan ito ng 30-year-old actress. Gayon din, ang umunoy sinabi niyang hindi inaalagaan ng mabuti ng kanyang father-in-law na si Eddie Gutierrez, ang asawa nito na si Annabel Rama. Maliban dito ay hindi rin umano niya ipinayo sa iba na dapat ay kilalanin muna ng mga ito ang kanilang magiging in-laws bago magpakasal dahil baka matulad lamang sa kanya. Sa kanyang Instagram account nga kahapon, December 11, sinabi ni Sara na hindi niya kailanman sinabi ang mga ito at pawang mga fake news lamang ang naturang mga naglabasang ulat. At yan, hatid ko sa inyong mga showbiz chika. Ako po yung showbiz reporter, Kenny Acosta. Blessed Tuesday morning, everyone! Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang kakaiba. At sa ating balitang kakaiba, Maya-maya na, ito, partner. oo. Tungkol saan ba yung balita? Naku, curious ako dito sa isang bar sa Japan. Pinipilahan daw dahil sa malulutong na sampal. Pumunta ka sa bar, magbabayad ka Diba? para magpasampal. At yun na nga, no? So, bakit kaya? Oo. Ang ganda pa naman ang puti sa mga Japanese. Diba? Pag sinampal mo yun, mula-mula yung mukha, no? Oo. Diba? Ano kaya, ito alamin natin, partner, ano? Ano kaya ang dahilan o papaano ba ang sistema dyan sa isang restaurant sa Japan? Bakit kaya nag-o-offer sila ng sampal sa kanilang mga customer? Oo. Maya-maya malalaman natin yung dahilan. Pero halimbawa, no, gusto ko ring malaman kung yung magre-report sa atin ngayon willing, no, na patsampal. No, kasi yung mga turista daw, partner, babalitaan ko, dinadayo pa tong restaurant or bar na to para ma-experience yung malulutong daw na sampal na yan. So, ibig sabihin, sino kaya ang sumasampal? Kaya naman, yan, alamin baka din naman natin. din. Oo. So kung ito bang maghahatid ng ating balitang kakaiba, dadayo ng Japan, itatry niya ba itong sampal sa isang sikat na bar? Alam mo, okay lang sa akin kung ako yung babayaran para magpasampal, di ba? Pero kung ikaw ba yung magbabayad, parang may something sinampal talaga. Ka na nga, magbabayad ka pa, di ba? Parang unfair. Talaga, no? Oo, pero grabe yung sa showbiz balita natin, ano, partner, talagang mainit-init. Uy, nabasa ko yun, yung usapin
tanggapin ni Sara Labati at ang kanyang mother-in-law na si Annabel Rama. Pero yun nga, kasi partner, ang daming naglalabasan kasi ngayon Fake ng mga news, no? ini-edit na Quotable quote. Oo, quotable quote na wala naman palang sinabi. Kahit nung dating breakup ng Katniel, maraming lumabas na parang inamin na daw ni ganito ganyan, na may relasyon sila. Pero wala naman talaga. din. Oo. Minsan kung hindi ka masyadong mapanuri sa mga nababasa mo sa social media, aakalain mong totoo. Diba? Oo, yes. Tsaka minsan, syempre, kung ano yung nag-a-appear no, sa ating mga wall, yun pa rin yung ating pinapaniwalaan. Oo. So, dapat mag-fact check muna Yun, tayo. no, totoo yan. No, ito na, okay na ba? Ready na ba si Doc Justin? Okay, so habang nagkakaroon tayo ng adjustments, May mga technical problem po tayo. Pero excited ako. Ay, okay lang. Hintayin natin, ayusin natin yan para maihatid sa atin ni Doc Justin itong ating balitang kakaiba. Oo, siguro yung linya lang nagkakaroon ho ng problema. Pero patuloy ho tayo, aalamin ho natin tungkol saan ba itong balitang baon no, ni Doc Justin sa atin. Diba? Bukod doon sa pagkain or inumin na in-offer nitong restaurant, mayroon pa palang malulutong na sampal. Siguro pag nalasing ka na ba? Para may masmasan ka, may sampal ka. Maunawaan ko, kung hindi ka nagbabayad dun sa mga ininom mo, kinain mo, no, talagang masasampal ka. Correct. Pero di ba yung mga Japanese, medyo conservative sila inuwi. Diba? Correct. Oo. So, abangan natin yan, partner. Kanina, binabasa ko yung mga live comments no sa FB habang dinidiscuss mo, partner, yung tungkol sa topic. Meron ba talagang, kumbaga parang kung sa buhay mag-asawa, no, kapag nangingialam, yung word kasi nangingialam, di ka agad na. Oo, parang negative agad pag sinabi mong nangingialam, ano. Sumasaw-saw, pwede? Oo, pero minsan, partner, ito, naman, tingnan natin both side. May mga pangingialam na maganda naman, diba? Lalo na kung nakikita din, lalo na kung yung mag-asawa ay bata pa. Siyempre, kailangan din nila ng guidance from the biyanan. Kasi siyempre, based on experience naman, di ba? Marami naman ang experience sa itong ating mga mother-in-law at father-in-law na pwedeng i-share sa atin. Pero yun nga lang, on the other hand, minsan sila din yung nagiging dahilan bakit nagkakaroon ng problemang May mag-asawa. tanong natin mamaya yan kay Doc Justin. Yun, oo. Totoo yan. O ito na, ipasok na natin si Doc Justin. Ano ba itong ating balitang kakaiba? Magandang umaga, Doc Justin! Yes, good morning sa iyo, Darlene at Jackie. Opo. at Morning. sa kay Joel at sa kanyang misis si Mami Olive. Happy anniversary sa inyong dalawa. Itong ating pag-uusapan ngayon, sikat na bar ito, Darlene at Jackie. Izakaya o isang bar sa Nagoya, Japan. Dahil sa controversial itong bar na ito, no, ang service yun na binibigay nila sa kanilang customer. Bukod kasi sa crunchy na chicken, ay nakilala rin ang sa Shichihoku ya Izaka. Sa Shichihoku ya Izaka. Dahil sa mga waitress nito na nagbibigay ng malulutong na sampal. Ba, kakain ka na, sinampal ka pa. Magbabayad ka pa. Bayad ka pa. Ayon, alam niyo, ayon sa manager ng Shichihoku ya, ang pananampal sa mga customer ang nagpalakas sa papalugi na nilang bar. Nung una, isang waitress lang ang mananampal sa mga customer hanggang sa naging in-demand na ang kanilang kakaibang serbisyo. Kaya naman nag-hire pa sila ng ilang kababaihan na nananampal sa halagang 100 yen o 38 pesos. Batay sa mga ulat, maaari ring makapamili ang mga customer or makapamili rather ang mga customer kung sinong waitress ang sasampal sa kanila habang nakasuot ng kimono sa halagang 500 yen. Matapos mag-viral sa social media websites ang mga videos ng pananampal,
nakatanggap ng pambabatikos ang bar. Kaya nito lamang Nobyembre ay inanunsyo ng Sashi Hokuya na itigil nila ang service yung ito. Kasunod nito, naglabas ng abiso ang bar na wala ng aasahan ang mga turista na pananampal mula sa kanilang mga waitress. Nako, tinigil na pala, no, Doc Justin? Oh, pero kung ikaw ang tatanungin, Doc Justin, sakaling mapadpad ka sa Japan at binalik na nila itong serbisyo nila, susubukan mo ba? Mahirap ito kasi ako parang gumaganti ako eh. Ayun. Gumaganti talaga. Gumaganti ako eh. Baka mamaya masiit ako. Dito sa Pilipinas, wala atang magkiklik na ganito kasi makikisaw-saw ang CHR talaga. Kasi alam naman natin ang pananampal ay maaring ituring na krimen yan. Physical injury. Tama. May comment dito. Mula sa, sabi? tago na lang natin sa pangalang John Burley. Tago, no? Sabi niya, papayag daw siyang magpasampal, pero siya yung babayaran. So, ibig sabihin, mukha siyang pera. Hindi. Joke lang yun, Tumali ka sa, mayroon yan mga contest sa ibang bansa, yung slapping slapping contest. Yes. Yung patagalan. Parang ganun. Palakasan. Palakasan ng sampal. Uy, grabe yun. Uy, minsan nakaka-apekto din yan lalo sa tenga. Ay, sa utak, diba? Yung depende sa lakas ng sampal. Usually, ang nangyayari dyan natin ay nagkakaroon ng problema sa balancing kasi nasa tenga. Ang hindi ko maintindihan, bakit kailangan magpasampal? Hindi rin kasi talaga binanggit, partner, Doc Justin. Ano yung reason? Bakit may mga turistang nagpapasampal dito sa restaurant? At bakit nag-offer ng sampal itong restaurant na to? Baka gusto nilang talagang maging artista kasi hindi lang nila naranasan sa mga artista, di ba? Walang hiya ka. Ayan, ako. Ayun na. Iwas. Ibang gimmick, Oo, kakaibang gimmick. Ayan. Alam mo, ang mga Pilipino pa naman, pag mayroon ang pelikula na walang intense na ganyan, walang pakialam. Pero yung mga sabuntan, walang hiya ka. Yung mga gumugulong-gulong na habang nagsasabunutan, Doc Justin, Gusto ng mga Pilipino yung ganyan. Lalo na yung ape. Yung inapi ka, babangon ka. Diba? Pero sa totoo lang, maganda rin naman yung nasasampal tayo pero hindi ng physical. Kundi nasasampal tayo minsan ng katotohanan. Yun, correct. Kailangan natin gumising sa at katotohanan. maging bukas sa totoong mga nangyayari. Huwag nating piliting paniwalain ng ating mga sarili sa mga bagay-bagay na ilusyon lamang. Kailangan nating magising sa katotohanan na mayroong mga bagay na kailanman ay hindi natin pwedeng maging sa atin, no? Hindi natin pwedeng ariin at higit sa lahat, hindi lahat ng mga gusto natin ay masusunod para sa atin. Tama naman. Yan lang naman katotohanan dyan. Na isa pang masakit na katotohanan, kung hindi ka magtrabaho, di wala kang pera. Huwag natin sabihin na yung pera ang lalapit sa atin. Kung tamad ka. Oo nga. Si Juan Tamad, never talagang naka-experience na yung bayabas sa hulog na lang sa bibig niya. Yan ang masakit ng katotohanan na kailangan nating maging open tayo. Kailangan nating magpasampal. Left and right to the max. Correct. Ngayon, may baong kang trivia, Doc Justin? Oo, may natanggap akong isang tanong kay Gemma ng Fairview. Sabi niya, Doc Justin, bata pa lamang ako, pag nagsasaing kami sa aming tahanan sa probinsya,
ng Cebu ay nilalagyan ng aking lola ang kaldero ng asin Uy, oh. sa kanyang takip. Akala ko noon ay para maging maalat ang kanin, Para may lasa. para may lasa. Kaya Pero- noong kinakabahan ako na pag may asin, alam na, wala kaming ulam. Totoo Sabi yan. ko nga roon, ang sosyal talaga ng lola ko. Aha. Pati asin, niluluto, Mag-ulamin. sterilize. Pero anong dahilan nun, Doc Justin? Bakit nga ba nilalagyan ng asin yung kaldero pag nagsasaing? Actually, darling, magandang tanong yan kasi nung aking pagsasaliksik, wala naman talagang napatunayan yan. Walang na- scientific Oo, study. walang scientific Evidence. evidence na magpapatunay na nagkakatulong ang maluto o hindi mahilaw ang inyong sinaing. Maaaring ito ay isang kaugalian lamang na napatunayan siguro at pinaniwalaan nila. Pinasa-pasa na sa generation, Sabi ano? ng lola ko, Pas- oo, ano daw, para hindi daw agad mapanis. Oo. Yung iba Oo, yan. nilalagyan ng suka. Yung, Oo. Oy, magandang ano yan, ha? Yan talagang karugtong ng aking trivia. Ngayon, sabi ng kuwan, minsan kasi, di ba, ang malakas talagang makapagpa hilaw ng sinaing yung tubig. Kaya Oo. nga, pagka nagsasaing kayong bago maluto, kailangan mo siyang tingnan kasi depende sa bigas. No? May malakas ulit ng tubig. Oo. Pero ding bigas na Kailangan dadamihan mo yung konting tubig. Ano lang, Oo. latan. No? Ngayon, ang karamihan sa mga problema naman ng mga nagsasaing, yung mabilis mapanis. Tama yung sabi mo. Diba? Pero ito, mayroon itong scientific explanation. Pagka daw ang sinaing ninyo ay lagi na lang napapanis, maaaring yung kaldero ay kontaminado na ng mga bakterya na kailangan mo siyang linisin ng mabuti. O di kaya, mayroon pang mga naiwan kasi mayroon ibang mga tamad alam mo yun, Magkuskus magsaing. ng kaldero. Oo, hindi nalilinis Tamad ng magsaing. Kaldero, maayos. mayroon pang mga naiwan mga nakadikit na kanin. Yung mga tutong, lalo pag tutong, ang hirap kasi kuskusin nun, Doc Justin, no? Minsan Oo. tinatamad na, sasaingan na lang. Oo, kasi maniniwala kang matatanggal mo lang eh. Oo. Ang problema, nadadamay siya doon sa bako. Correct. Ang the best talaga kung wala naman kayo pambili ng kaldero tapos yun lang ang luluto, ang gagawin ninyo, lagyan ninyo, tama yan, sabi mo na, lagyan ng konting soka. Akala ko nga, Doc Justin, di ba maglalasa yun? Parang maglalasang maasim yung kanin. Hindi naman sinabing marami. Kumbaga parang konting, mayroon lang siyang may halo doon na Mga isang kutsara ba, Doc Justin? depende kung gusto mong gang adobo ang kanin. Or patak lang ba? Ano ba? Gano'n ba kasi Actually, parang karami? Sabi nila, depende daw dun sa ilang ba? Saing mo, oo, gatang. cup. Oo. Mga patak-patak lang. Patak-patak Wag naman na. yan. Wag naman sabawan. Kain mo na sinaing para di sana nag-adobo ka na. Paksiw, o kaya paksiw. Diba? Sana nagpaksiw mix. Sinaing, paksiw mix ka na lang. Oh. Yes. So yun ang ano diyan, scientific reason. Mga 1 to 2 tablespoon daw talaga. ng ng suka. Depende daw sa dami ng Dami ng kanin. Ng bigas na sasaingin. Yes. Yun. Yan. Depende sa bigas na sasaingin. Sasabihin ng iba, wala nga kaming pangsaing. Oo nga. Ang problema namin, Doc Justin, hindi naman yung mapanis. Ang problema, wala kaming saingin. Ay, nako. Yan naman talaga ang problema ng karamihan o ng iba sa ating mga kababayan. Kaya talagang importante talaga na kailangan, no? Ito ang masakit na katotohanan eh. At Jackie at Darlene, sabihin ko sa Catriona eh. Wow. Kamukha lang namin yun, pero hindi kami yun. Kung wala ka pang
wala ka pang bigas Okay. na mailagay sa kaldero, huwag ka munang mag-attempt magkaroon ng pamilya kasi hindi Ay, na sarili tama yan. mong magugutom. Baka pati mga anak. Tsaka, utang na loob dito sa ibang may pambili ng alak, walang pambili ng bigas. Oo nga. Correct. Di ba? Yeah. Unahin pa yung bisyo. Unahin yan. Pag nakakita ako ng ganyan, mababato ko ng kaldero. Oh. Pero, ay nako. Sige, kung wala kayo dyan bigas, magpasahin kay regular, marami sa kanyang lagat. Sige, salamat na lang sa inyo. Thank And, you. Again, happy anniversary kay Brother Joel at sa kanyang. Uy, tanungin natin si Doc Justin ang topic natin. Ay, oo, Baka yan. bago natin makalimutan. Doc Justin, ang topic namin kasi, itong tanong, kailan ba dapat mangialam ang biyenan sa relasyon ng mag-asawa? May masasabi, may maibabahagi ka ba sa aming experience? Ako, Oo. wala pa naman akong experience na maging biyanan ako, no? Oo. Pero sa totoo lang, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit. Hindi, aminin na natin. May mga pakialamerang biyanan. Minsan sa mag-boyfriend-girlfriend, di ba? Minsan Oo. factor din yan. Pag yung hindi pabor yung nanay at tatay doon sa karelasyon ng kanilang anak. May limitasyon. Yan. Ang borderline talaga dyan na kailangan ninyong kung makialam na kayo kung nagpisikalan na. Lalo kung babae, never akong pwedeng hindi. Makikialam. Titingnan ko, ginagawang pansimbag ang anak ko. Wag yun. Oo, tititigang paano mo lang. Muna lang. Siyempre, dapat mangingialam ka na. Case-to-case basis talaga. Yes. Pisikalan na yan, ibang usapan yan. correct. Bugbugin mo anak ko sa harap ko. Oo. Baka makakita ka ng Fernando po na nag-undercut tapos may ping! Oh, di ba? Pero yung mga Away desisyon, mag-asawa. Awa na. Oo. Yung biyanan, lagyan mo ng paking tip yung bibig mo na tatay. Oo. Kaya nga maganda, sabi ng ibang biyanan, kung ayaw nyo pakialaman kayo, umalis kayo. Oo. Uy, pero may question ako. May, anong tolerable sa inyo? Parang, ano yung katanggap-tanggap? Let's say, si Doc Justin. Alam ko siya ay single. Oo. Oh, may boyfriend, girlfriend sila. Tapos, tayo, Darl, may asawa na tayo. Okay. Paano halimbawa, yung magulang nung ating karelasyon ay nangialam sa atin? Magkaiba ba yung yung treatment kapag kayo ay nasa stage pa lang ng dating relationship as compared sa atin na nasa Mag-asawa na. tahimik na. Oo. 'Di ba? Tahimik na ba? Ako, partner, yung sagot ko ikaw. dyan, kapag mag-boyfriend at girlfriend kayo, para sa akin, may say pa din yung magulang mo na pakialaman yung relationship ninyo. Kasi, mayroon siyang nakikita na kumbaga hindi bisa kasi kapag halimbawa may nandun kayo sa relationship, hindi niyo nakikita yung mga red flag na tinatawag, 'di ba? So bagay yung mga magulang natin nagpapayo lang din 'yan ng mga bagay na baka hindi natin nakikita, ganyan na kumbaga may imumulat lang tayo doon sa mga bagay na nakikita nilang hindi maganda doon sa partner natin. Whereas kung mag-asawa na kayo, dapat yung lahat ng desisyon syempre sa inyo na, Okay. 'di ba? Ang opinion lang na nagma-matter is yung sa inyong dalawa. Yung sa mga magbiyanan is ano na lang, parang secondary na lang ba 'yan? Okay. Ikaw naman, Doc Justin. Tama. I like it. Ikaw naman, Doc Justin. Bigyan kayo ito ng 90. Dyan. 98. Galing, So, ganda kaya ng sagot Ikaw mo. naman, partner, Oo. Jackie. Ay, ako na ba? Bakit walang sagot si Doc Justin? Puro oo lang. Ha? Walang sagot. Ano ba ang tanong? Ano daw yung difference na bawa ang magulang mo nangingialam sa inyong relasyon kapag kayo'y mag-boyfriend, girlfriend pa lang versus kapag nangingialam na yung magulang mo kapag mag-asawa na kayo. Correct. Isipin mo na lang na siyempre napagdaanan nila kasi ang magkaroon muna ng boyfriend-girlfriend sa stage. Ngayon, alam na nila ang mga problema na maaari rin ninyong kaharapin ka. Take it positively na lang na parang just to remind you Yeah, so ang impossible consequences ng mga nangyayari sa relasyon. Siguro gano'n. Parang kung wala pang final hindi pa kayo kasal. agreement sa kasal mo.
Eh, Oo, dapat kaya ano na po nang mag-alam. Huwag naman yung tipong lahat na lang din pangialaman kung saan tayo mag-iis. Depende sa pakikialam. No, ano. yun na nga. Hindi naman, wala naman sigurong magulang na ganyan. Siguro yung pupunain lang ba na, ay, bakit ganito yung boyfriend mo, no? Parang, bakit parang masyado ng controlling. Yung mga ganun bang pamumuna, Okay lang acceptable naman talaga siya. Kasi baka mamaya hindi natin nare-realize na ganun na pala yung boyfriend or girlfriend natin. At least na may ibang tumatapik sa atin para punain. Oo. Actually, Actually, Jackie, sa Darlene, hanggat na rin pang magulang, never kang mainit sa mga sasabihin. Hanggat buhay pang magulang nakikialam sapagkat concern sa iyo at mahal ka. Concern. Never mong maririnig, pag never mong marinig nang nagsasalita ang magulang mo. O nakikialam sa mga bagay-bagay sa iyo. Uy, pero minsan nagiging debate yan, Doc Justin tsaka partner Jackie. May mga nagsasabi kasi na, ano ba yun? May mga biyanan din kasi na nagsasabi na, asawa lang yan, napapalitan. Kami, nanay ako, hindi ako mapapalitan. May mga ganon, di ba? Oo, totoo naman. So parang yun yan, nagiging Ba't kailangan issue talaga. palitan? Dapat dagdagan. Meaning to say, di ba, kung dalawa yung nagmamahal sa'yo, asawa mo, Ba't kailangan saka yung mamili? Vietnam. Oo, dapat yung priority. Pero, alam ko, yung mga biblical rin sa atin, no, yung maalam, no, sa biblical passages. Oo, sinasabi rin nila na, di ba nga, dun sa sermon o dun sa homily, ayaw nang paggamit nga pala yung sermon. Kundi yung sa homily ng pare, sinasabi doon na kapag nag-asawa ka na, iiwan mo na, no, yung magulang pagkat ikaw ay magsisimula na daw sa panibagong buhay. Pero hindi ibig sabihin ho nun, ha, na talagang tatalikuran mo na wala kang pakialam. Diba? Totoo yan. Kaya Jackie at Darlene, kailangan yung mga asawa mo, katulad mo rin, na mapagmahal sa pamilya kasi pares nyo maiintindihan yan. Correct. Kasi kung yung isa self-centered lang at hindi ganun kano sa pamilya niya, maaaring magiging away yan. Yes. Lalo kung yung tumutulong din, bawa, kahit nakabukod na kayo, tumutulong pa kayo doon sa pamilya ninyo. Kasi wala namang source of income. Diba? Kung hindi pabor dyan yung asawa mo, away talaga yan. Correct. Diba? Sa ganito na lang, sa mga magulang, alamin nyo rin ang limitasyon ninyo. Totoo yan. Pagkarelasyon naman, maging open lang kayo doon sa mga advice na maaari ring makatulong sa inyo. Imbes na ikasama ninyo, sino man naman ang mag-advise na iba yung advice sa pangingialam, diba? Yes, oo. Totoo. Yung advice, ayaw kayong magkamali. Diba? Tsaka advice lang yun na kayong bahala kung iti-take susundin nyo yung advice. Whereas yung pangingialam, talagang i-insist mo na hindi, dapat ito yung masunod. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Yun yung makinig. Tama ka dyan, Doc Justin. Ako'y DJ din ako dati sa 93.9 IFM. Nag-DJ ka rin doon, Doc Justin? Nag-DJ ako doon alas 9 hanggang 1:00 ng madaling araw. Nagpapayo ka din. Mayroon akong caller dati. Sabi niya, mas nakikinig pa ako sa'yo kesa sa magulang ko. Sabi ko, makita kita, sampalin talaga kita. Mali yun. Yan, true. Ako pa talaga wala ma akong ambag sa buhay mo. Oo, totoo yan. Sabi ko ganun. Napakataas din kasi nung pagtitiwala, no, yung credibility. Pero iba kasi ang sa magulang. Never mong ipagpalit sa advice ng kaibigan yan. Ito boyfriend. Ang last 3 letters END, may katapusan. Girlfriend, END, may katapusan. Maging ang friend, FRIEND. Ang family ends with letter ILY, which means I love you and I thank you. Wow! Ganda ng ni Doc Justin, Inaral, 1905 pa yan. Dahil dyan, bibigyan ka namin ng 100 na grade. Perfect score. Maraming salamat, Doc Justin. Salamat sa inyo. And just out na ako. At
At yan po ang mga may init na balita ngayong araw po ng Tuesday, December 12, 2023. Kami po inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At sa pangalan po ni Mr. Malasakit Pan Joel Gorospe na ngayon ay nagdiriwang ng Silver Wedding Yun. Anniversary, Jackie Magistrado Rubio po. At napasa inyo po ang 774 Balita ngayon. 774 Balita ngayon. Ito na talaga, partner Jackie, hindi na magpapaawat dahil 13 days na lang at magpapasko na. Advance Merry Christmas po sa ating lahat.